Hi guys! So for today's video, may ginawa kaming question. So ano ba yung question na ginawa natin? Gumawa kami na question about culture shock namin sa pagsasama namin simula nung umpisa, yung mga na-discover namin, yung kinagulat namin na meron pala siyang ganong ugali. Yeah. Itatanong namin yun sa isa't isa. So, ang question na ginawa namin So, syempre, Take 8 na take eight question. questions. So, Ito yung akin. So, paano naman kayo paano? Kasi may Ito. ginagawa kami. Pasahin mo. Nagre pa kasi kami ng asukal. Ang twist ay habang tinutulungan niya ako mag-repack. Sino muna magtatanong? Vlog mo yan, ikaw. Hindi ako muna daw magtatanong. Gumawa rin kasi ako. Boses Ayan. mo, ah. Gumawa rin na kasi ako ng 8 Manila. So, first question. Ano yung mga ugaling ayaw mo sa akin simula nung tumagal tayo? Napakadali. Pinaka-ayoko, yung sumasagot siya. Pag mali na siya, huwag ka magganyan, tipiko na ko lalo eh. Di ba? Bumabalik yung mga ala-alang sumasagot ka eh. Yung nagto-talk back siya, yung sumasagot siya kahit mali na siya. Pag pinagsasabihan ko siya, sumasagot siya, ayoko nun. Dati hindi siya ganun, teka lang, hindi ko ma-open. Tapos? Kasi dati hindi siya ganun eh. Tapos nung nagsama kami, lumabas yung tunay niyang ugali, guys. Ganun pala yung tunay niyang ugali. Sana kung alam ko lang. Sana kung alam ko lang, di ko na lang tinuloy. So, ikaw naman. Hindi, joke lang. Yun, yung ayoko sa kanya, yung sumasagot siya pabalik. Kasi di ba pag mali na, dapat makinig ka. Nag-i-explain ka lang, di ba? Kahit gano'n pa kahinahon yung explain mo, basta pag mali ka, makinig ka na lang. Lumulusot pa siya eh. Ako naku, bumabalik yung mga galit ko. Next. So, number 1. Anong traits o ugali na nagustuhan mo sa akin simula nang mag-live-in tayo? Ay, napakadali lang. Asan mo? Siyempre, ang pinakamadali lang. Siyempre, yung Honest, nagustuhan ko, honest dyan. Siyempre, yung sobrang sobrang care mo sa akin. Tapos, siya yung tipong babae na mapangalaga. Talagang, as in, hindi ka niya hayaang mapagod. Talaga, halimbawa, kung gusto mo ng ganito, ibibigay niya talaga. Basta mabuti kang partner. Yun yung Pag nagustuhan masama ko. ka. Pag masama ka, hindi. Next is, naging masaya ka ba simula nagsama tayo sa isang bubong? Halo. Halo. Oo. Oo, tsaka hindi. Bakit? Siyempre, hindi naman laging masaya. May mga bagay-bagay na pero nag-e-enjoy ako. Yun talaga, hindi siya palaging masaya. Tipong napapalayas ko siya, yung ganong level. Diyan din ako kasi parang mas kita. Hindi tayo kasya. Kasi yan. Hindi tayo kasya. Oo, diba? Hindi laging masaya, pero nag-enjoy ako. Tapos, yun na. Yun yung sagot ko. Hindi ko na-explain kung bakit Basta 50-50. Masaya tsaka hindi. Anong ugali na meron ako na nagulat ka simula na nagsama tayo? Anong ugali yung nagulat ka na meron pala ako? Yung Gulat ka ha? nagulat talaga ako. Siguro yung sobrang sobrang terror mo. Hindi pong pag nagkamali ka lang ng isang bagay, kahit maliit, talagang hindi pwedeng palagpasin eh. Para matuto ka. Wala namang wala. Siguro nagulat lang ako, pero which is tumagal naman ng tumagal na sa akin na tapos na parang natutunan ko rin kasi dahil naman kung hindi ka naman gagawa ng isang maliit na pagkakamali. Hindi na nababago niya yung guys. Kung hindi ka naman gagawa ng isang maliit na pagkakamali, hindi naman yung magiging ganun yung gagawin. Kaya, intindi ko naman. Siguro yun lang. Yung sobrang sobrang grabe kang magalit. Pag, Terror ako guys, magalit. wild dogs. Nagulat, ba't dati hindi mo in-expect? Oo, kasi alam mo mabait ka eh. Mabait. Parang parang, may pumasok ba sa isip mo na mas gusto mo na lang bumalik sa bahay mo? Oo. Yun yung mga panahon na pag nag-aaway tayo, yung gusto na kitang iwalayan. Gusto ko na lang parang bumalik sa sa bahay, mag-start ulit, o mag-isa. Yes. Tsaka feeling ko normal yun. Kasi nakadepende naman sa'yo yun. Nakadepende sa'yo kung
mararamdaman ko yun o hindi. Pero kung good boy siya, wala akong ganong nararamdaman. Nararamdaman ko lang yun lately guys sa mga nakakaalam. May mga nakaalam. Yung mga panahon yun, yung gusto ko. Okay. Next, ikaw Ako na, nasarapan. Gara ng talong ah. Nag-matured ba ako o hindi? Honest ah. Siguro pagdating sa pakikisama or sa as a relationship, oo. Pero kung sabihin mo sa pagdating sa pag-aaway, hindi. Ito yun, kasi kasi kami ni Risa, kung totoo lang, honest review na talagang naging mature kami sa bawat ginagawa namin. Lalo na sa trabaho, sa bahay, kung ano mang gawain. Nagiging mature kami kasi nag-uusap ng mga. Lakas Pero ng minsan movie. kasi, Parang pagdating sa pag-aaway, hindi siya nagiging mature. Basta kung ano yung nasa isip niya, ano yung puso niya, kahit pa yan, ano pa mangyari, siya pa rin ang makikinig, siya pa rin ang tama. Ganun siya. Pero, which is, ganun naman talaga, hindi lang naman siguro siya yung ganun babae. Kaya iniintindi na lang natin, as lalaki, tayo na lang iniintindi. Ganun lang. Paintindi lang ako hindi. Pero hindi ko sinabing ano ako hindi ko sinabing perfecto akong lalaki. Kasi, ako kasi yung lalaki na minsan din talaga din namang minsan napupuno. Kaya hindi mo rin maiwasan hindi ka sumagot sa kahit anong naririnig mo Yun lang. Pero, hindi siya Basta dating sa relationship, nagmamature. Pero pagdating sa pagtatalo sa pag-aaway, sa minsan, pag-aaway, hindi ako Hindi. mature. Pero sa relationship, mature naman. parang feeling ko hindi ako magiging matured hanggat hindi ka rin matured. Kung babalik rin natin ang sitwasyon, anong gusto mo? Yung magtrabaho na lang o magpatuloy pa rin or magninegosyo sa bahay? Oh my God. Wait lang. So may bumili kasi guys. I-clean ko lang kasi baka madalas ako eh. Sa ngayon, gusto ko magtrabaho, pero may reason kung bakit ginagawa ko munang magnegosyo. And, alam mo yun, di ba? Pero kung ako papiliin sa sitwasyon ko ngayon, gusto ko magtrabaho. Kung ngayon nga, I mean doon sa hali. Magtrabaho nga. Trabaho talaga. Kasi nga may reason mo. Ayaw mo yung magnegosyo lang. Hindi. Gusto nga, soon, in the future, gusto ko nagne-negosyo. Sino ba namang hindi? Sino ba namang ayaw? Nahawak mo yung oras mo. Naging mas magagalitin ba ako? O mas humaba lalo yung pasensya ko? Simula nung nagsama tayo, 2 years ago. Natatawa ka. Siguro, hindi ako maging sinungaling eh. Mas nagiging magagalitin siya. kasi syempre, alam mo naman, di ba? Sabihin mo yung reason. Kasi wait ka lang, relax ka lang. Huwag ka mag-alala. Ang haba eh. Kasi, syempre, yung mga last 3 years, hindi pa naman totally kami magkalib-inan. Kaya hindi pa namin totally nakikita yung gaya ng isa't isa. So, syempre, bilang lalaki talaga, minsan talaga burara ako. And, palagi siyang magagalitin pag meron ako nagagawang kaburaraan sa bahay. Which is, pag nagalit naman siya, minsan talaga, hindi ko talaga mapigilan yung mag-explain pa. Pero, ang point of view talaga nito, talagang hindi siya. Mas lalo siya naging magagalitin. Oh, Hindi teka mas lang, nagiging pasensya. In my defense naman, tsaka mas nakakagalit kasi sinabi ko na. Tapos Kaya nga. ginagawa mo pa. O sige nga, sinong hindi magagalit? So, yun na. Pag pinagsabihan ka, tapos ginawa mo ulit, ano ka, may sakit? Lift up Ito. yun. Ito naman. Rhymes. Nagsisisi ka ba sa mga nangyayari sa atin ngayon? 50-50. Ito, 50-50. 50 Masaya ako. As in, wag mo lang ako bigyan ng wag mo lang ako galitin kasi doon ako hindi nagiging masaya. Pag okay lahat, 100% masaya ako as in. Kahit mahirap yung buhay, kahit financially hard, may financial problem kami, basta siya, okay siya. Okay yung ginagawa niya. Hindi ko sinabing maging perfect siya. Pero alam mo yung mga kasalanan mo, di ba? Ayun yung ayoko. Doon nagiging 50 na hindi ako, parang may pinagsisisihan ako na nagsama tayo. Pero itong okay tayo, 100% kahit mahirap yung buhay. Magaling ba ako makisama sa pamilya mo? Siguro, ito magiging totoo ako. Kasi, ayaw ko namang magsinungaling.
Magaling naman si Risa. Magaling sa makisama sa magulang ko. Kaso which is meron kasing... Sa pamilya mo ah. Oo, which is meron din kasing ano na hindi rin niya... Introvert kasi ako guys. Hindi niya hindi siya kaya niya makahalubilo kasi nga yun nga sinabi nga niya na introvert siya. Meron kasing mga sa iba kasi sa parents ko, yung parents ko kasi very extrovert. Parang ano sila eh, parang party ganun. Party people, parang ganun sila. She's hindi naman pinipilit ni Risa na maging ganun, pero palagi ko namang sinasabi sa kanila na ganun yung ugali niya. Which is minsan parang nagiging reason kung bakit minsan nagiging hindi nagkakaintindihan. Pero yun lang. Yun lang yun. Hindi siya masyado, marunong siya mag-asama pero not all the time. Not all the time. Ganun. Hindi ako sobrang galing. Sa mga introvert na tao, may mga introvert kasi na tao, hindi naman sila hindi marunong makisama. Mabilis lang kasi maubos yung energy ko. Hindi ako katulad ng iba na sobrang galing makisama. Yung, kunyari, kakita nyo lang may topic na agad kayo. Ako nakikiramdam pa. Ganun yung ako. Tapos, pag nakisama ako, mamaya wala na akong battery. Parang, maya wala na akong battery. Drain na ako. Hindi ko na kaya magpanggap na may gusto pa akong sabihin. Kasi basta mabilis maubos yung social battery ko. Kahit gustuhin ko man. Tapos yung tingin sa akin ng ibang tao, parang hindi marunong makisama. Pero sa tingin ko, sila tita, wala naman siguro problema sa kanila. Kasi nasanay na sila na minsan nakikisama ako sa mga inuman or kaya sa kwentuhan. Pero pansin na nila na hindi ako sanay sa maingay, hindi ako masalita. Minsan, tapos kapag bigla ng tahimik. Ganun ako guys, feeling ko naman, feeling ko lang okay naman kala tita. Para sa akin, feeling ko alam na kilala na nila. Pero sa tingin mo, Oo. magaling, sakto lang no? Hindi kasi ako magaling makisama guys na katulad ng join. Marunong lang. Pero hindi Pwede ako ko- sumama pero magaling makisama, makijoin sa sa mga nangyayari. Parang hindi ako maaasahan na makihalubilo sa maraming tao. Yung masayang masaya, hindi ako ganun guys eh. Ako taong bahay kasi ako guys, mas nai-enjoy ko yung ako lang mag-isa, tahimik, ganun akong klaseng tao. Anong pinakaayaw mo sa ugali ko na ni-discover mo nung nagsama tayo? Pinakaayaw Ay, pinag-iisipan. Hindi, Alam ayaw ko na kasi yun eh. sabihin eh. Ayaw kasi kasi medyo very crucial. na. Anong Siguro crucial? isa na lang. Importante? Oo. Ang crucial is most important. Critical. Risky to share. Risky to public. Risky to share. Oo. Siguro na lang. Bulong mo Yung sa akin. pangalawa na lang. Yung pangalawa na lang. Mamaya sabihin ko sa'yo. Bulong mo na ngayon. Ayun ang ayoko. Di ba? Pangalawa na lang siguro. Yung ayaw ko sa'yo yung pag nag-away tayo. Pinakaayaw mo sa ugali ko. Pinakaugali ko na ayaw mo. Hindi rin nagpapatalo. Tapos talagang pag siya, sobrang pa ako. Sisigaw siya. Yun yung ayaw ko. Ay, nasigaw. Yung hindi ka kumalma, yung sobrang high-tempered mo, yung tipo pwede naman tayo mag-usap na. Hindi mo lang, yung tayo lang dalawang makakarinig, yung private. Pero yun lang ayaw ko sa ugali niya. Yung isa kasi very yun. Pero Sinisigaw alam ko sa iba, hindi siya sigaw, pero pasigaw. Oo nga, Pasigaw na pagtatalo. Which is yung parang pwede naman tayong huminahon lang. Yun lang naman. Yung isa kasi very na yun eh. Pero lahat yun na-experience sa mga magpa-partner. Saka yung binibilangan ako. Kaya ako yung binibilangan ako. Isa! Yan, mga ganun. Alam mo na yun eh. Alam nyo kasi guys, pag Ano in my defense again, Dalawa. alam niyo kung ba't ako nagbibilang? Binibigyan ko siya ng chance na huwag palalain yung sitwasyon. Binibigyan ko siya ng chance. Jo, huwag kang magsalita, napipikon ako. Isa. Nagsalita siya, mumurmur siya. Dalawa. Isa, No. dalawa. So, Napipikon na naman next ako. question. Binibigyan Last na na. kita ng chance para mabuhay Ako na ka.
Oo, pabuhay ka. Anong mas masakit? Kapag binigay ko sa'yo, anong mas masakit para sa'yo kapag Culture binigay shock ko? ba yan? Oo. Yung Hindi, culture wait shock lang. yan eh. Wait ka muna. Anong mas mararamdaman mong pinakamasakit pag binigay ko sa'yo? Yung pag nag-away tayo yung physical o emotional? Both. Both. Kasi sa totoo lang guys, ako sasagutin. Physical mo ba ako? Ay, Never ko naman siya na physical. Oy, never kita physical. Pero aminado ako pag nag-away kasi. Dahil gusto ko siyang kausapin. Minsan na, usapin mo ako, di ba, pisa pag nahihila mo, sensitive yung balat nito, parang kala mo papel. Di, sabihin niyo, minsan parang kala mo namumula, pero wala kang ginawa. Yun lang. Kasi pero yung never ever since na 5 years na ako nagsabi ng isa, hindi ko siya sinaktan. Hindi ko rin siya sinaktan sa masasamang salita. pero ang sagot sa tanong mo is both. Oo, nga. Wala kang pananakit na salita tsaka mura. Walang kakalaan. Kasi niligawan mo ako tapos sasaktan mo rin pala ako physically and emotionally. Di, giwalay na lang tayo. Yun yung gusto ko. Yun yung ko sa kanya. Pero guys, alam niyo nakakatawa yung experience namin dati. Sobrang gusto kong makipaghiwalay sa kanya. Pero hindi na siya nakakatawa para sa inyo. Kasi noon, tinatawanan na lang namin siya. Dati kasi guys, nakipaghiwalay ako sa kanya. Sa sobrang gusto ko siyang paalisin, andun yung mga magulang ko. Nakayakap siya yung sobra sa akin dito guys. So yung as in talaga yung ayaw niya ako bitawan, nagmamakaawa siya, nakayakap siya. Ito niya, mabigat. Hinayakap niya ako ng ganun. Sobra. Tapos nagkapasa ako dito. Nagkapasa ako dito. Tignan niyo, pakita mo nga yung pasa ako ngayon. Naglalaro kami kanina. Sabi ko, kunyari nahimatay ako. Tapos paano mo Laro lang yun Tignan nyo, may pasa ako. Naglaro kami ni Joe kahapon ng himatay-himatayan, day. Edit mo yan. Kaya ko ay disclose. Bakit ba? Dati, galit na galit ako sa kanya. Gusto ko na makipaghiwalay. Tapos hindi ako iskandalosa, guys. Gusto ko na makipaghiwalay. Tapos nakayakap siya sa akin mahigpit, no? Sobrang higpit. Kinabukasan nagkapasa ako dito. Tapos nagsumbong ako sa kaibigan ko. Yung kaibigan ko, kakilala niya. Sobrang close nila. Sabi ko, Tagal na yun sabi ko sa kaibigan ko. 2020. Sabi ko sa kaibigan ko, day, hinambalos ako ni Joe. Nabalos na. Sinabi ko yun. Sabi ko, day, hinambalos ako ni Joe. Tignan niyo, may pasa ako. Sobrang narcissist ko noon, guys. Dahil ginawa ko yun. Kasi gusto ko na makipag-iwalay sa kanya. Yung mga kaibigan niya, tinago ako, day. Pagkatago sa akin, kinontak sila ni Joe. Wala, si Risa, hinahanap ko. Nakita niyo ba? Tapos doon sa tinago ako ng kaibigan ko, pumunta siya, nasa labas. Tapos yung kaibigan ko naman, huwag ka nalabas, nandiyan si Joe. At talagang alam nila. So, sobrang concerned na sila na, bakit kayo nang balos? Naku, hiwalayan mo na yan. Di tama yan. Kung alam lang namin ganyan. Basta, ko siya, binadshot ko siya sa mga kaibigan ko. Kasi nga, gusto ko na makipaghiwalay sa kanya dahil ako guys, wala akong pasensya sa lalaki. Sobra. Tapos nagmakaawa siya noon, gano'n, siya. Pero hindi totoo. Nakakahiya. Pero pinagsisihan ko yun, yung sobrang immature niya. Tapos kasi yung pasa ko nun, talagang makakatotohanan kasi bilog. Kasi yung pag ganyan niya sa akin, ayaw niyang lumabas sa bahay, nakahawak niya. Tapos nagkapasa ako dito. Tapos sabi ko, inambalos ako ni Joe, ginanon niya ako. Tapos ayun. Tapos sila, hindi nila in-expect na ginawa mo yun. Para kasi hindi sila naniniwala na ginawa. Hindi talaga niya ginawa yun. Sinabi ko lang yun para alam mo yun, may kakampi ako, may magtago sa akin. Kasi alam niyo yung bahay namin. Basta yun. Isa yun sa mga, yun lang yung i-disclose ko sa nangyari sa amin. Sobrang narcissist ko noon, no? Kaya sabi ko makipaghiwalay niya na siya sa akin kasi ang toxic ko. Kasi nga, ang toxic niya rin. Para bang sobrang obsessed. Parang nasa kala ko before.
Diba? Ano yung ano natin noon? Bakit ako nakipag-iwalay? Basta, Wala yun. bawal i-disclose. Basta Noon yun. yun, sobrang noon pa. Pero, ano yun, parang ano na Pero lang hindi, yung sabi. guys ha, hindi niya ako nasaktan physically. And emotionally, pag nag-aaway kami, mas ako yung mapanakit, mas ako yung mapasalita, ako yung sometimes talagang boom! Inaganyan ko siya. Pero, Kasi ano yung guys, bunganga mo. ano lang yun, parang ano na lang din, naging matured na lang din kami pagdating. Pero oo, ano siya, kaya naman din kami nagtagal kasi nagbabago siya. Ngayon napag-aawayan namin kasi ang dugyot-dugyot niya eh. Nai-stress ako. Sobra yung, kapag magulo yung bahay, parang nasisira yung buong araw ko hanggang gabi. Basta yun, ayun yung mga tinatawanan na lang namin yung mga nangyari noon. Pero hindi niya ako na-physical. Sa mga ko, sorry guys, and thank you. So, Nakakahiya. Kahit Sa- paano ano ba na yun? siya- Ano ba yun? Isama ko ba yun? ano mo na lang, edit mo na lang. Basta mo na lang. Hindi mo alam yun. Alam ko yun. Sinabi ko na ba sa'yo dati? Sabi mo na sa akin, kalas-alas. Edit mo, pwede mo edit eh. Basta hindi niya ako na-physical. So, yun lang. Charis-charis lang ako kasi gusto kong lumayo sa kanya. Bakit tayo mo question? 8 nga lang, hindi ko alam sa'yo. Sa akin, 8 lang din eh. Nahirapan ka ba mag-adjust? Mag-adjust? Anong klase? Nung nagsama tayo sa buhay, sa pag-iisip, sa pakikisama sa akin, ang dami mo nang dati, pag nasa bahay ka lang, sa inyo, sarili mo lang, laro-laro, kain, sarili mo. Siguro, Ngayon ang dami na, hindi naman nahirapan. utos ako ng ganyan. Hindi naman ako nahirapan. Hindi ka nahirapan mag-adjust? Hindi naman nahirapan. Ano lang, konti lang. Kasi, which is, Konti lang? ginagawa ko rin Gano'n ka naman konti? yan. Ginagawa ko rin naman yan sa bahay. Gano'n ka konti? Ano ganyan? 10 out of 10. Gano'n kahirap? Mga 5%, 50-50. Kasi, kumbaga yun, sa dati naman, na parang, kahit sa bahay naman yung mga ginagawa din namin dito sa bahay. Ay, dito sa bahay, ginagawa ko rin naman dati sa bahay namin, sa side ng parents ko. Like, Which is parang na-adjust ko na, pagluluto, paglilinis, pero not all the time araw-araw. So nag-adjust ako dun, saka yung adjust din ako sa tulog. Kaya yung pinakaano, kasi pag simula ng that time kasi kami dito, talagang hindi na ako nagpupuyat. Ever since. Talagang pupuyat ka na talaga, siguro kung talagang kailangan, lalo na halimbawa, Financially. rest day ka. Sa financial, hindi din. Hindi naman tayo uy, hindi ka nag-adjust. Lahat sa atin. Hindi ka Oo, like yung gano'n, adjust. Oo naman, malaki yung naging adjustment natin. Kasi lahat ng gustusin sa atin. nahirapan ka. Oo naman. Pero, Eh, hindi yung- pero yung kinaganda nun, kahit nag-adjust ako dun, lahat naman ng gusto kong kainin. Kasi may trabaho ako, ayos yung trabaho ko. Lahat naman ng gusto kong kainin, lahat naman ng gusto kong bilhin, nabibili naman. Yun naman ang kinagandahan din, kahit pa paano. Kasi may trabaho. Nahirapan Kasi ka. that time na nasa nasa parents ako, doon pa ako, is wala pa ako masyadong trabaho. So, nahirapan ka nga. Oo. Pero nakaya naman, na-overcome naman. Lahat naman. Na-overcome. As of now, na-overcome ng 2 years pa lang tayo din. So, siguro may mas malala pang nararanasan yung iba, pero ngayon, masasabi namin mahirap, pero alam namin may mas mahirap, pero makakaya natin yun, di ba? God will provide. Unstoppable. Unstoppable. Anong lesson na natutunan mo so far sa pagsasama natin 2 years from now? 2 years ngayon. Ano natutunan? Oo, ano natutunan mo? Pagiging matipid, budget, and matutunan nyo ibang bagay, like, tapos iwasan yung mga ibang maling gawain. Yun. Marami, hindi ko na makaya. Bigay ka 3, matipid, Matipid, maging malinis, umiwas sa mga bad habits. Katulad bad habits and bad influence. Yun. Ako, ano natutunan ko? Ano ba ba? Natutunan ko na mag-ingat
sa ano, mag-ingat sa mga pinag-sharean mo ng problema nyong dalawa, naming dalawa. Naging mas maingat ako mag-share ng mga thoughts ko, ng mga problema ko sa ibang tao. Tapos, kung may ma-sharean man kami, alam mo na yun, di ba? Kung sino yung nilalapitan niya. Yun at yun lang din nilalapitan niya. Ako din. Pero kahit lumalapit ako sa sobrang ano lang, parang hindi siya marami. Pag lumalapit ako sa mga taong yun, hindi ko siya dinidisclose kung bakit kami nag-away ni Joe. Gusto ko lang umiyak, gano'n. Gusto ko lang may masandalan, gusto ko lang siyang iiyak talaga. Pero hindi ko dinidisclose kasi maingat ako sa sasabihin ko kasi ayoko din siyang masira. If ever maghiwalay kami, gusto ko umalis siya ng maayos. Yung haharap siya sa mga taong yan na maayos, ay hindi ko siya sisiraan. Pero ngayon, di kami naghihiwalay. Basta yun yung natutunan ko na mas maging maingat sa mga taong sasabihan mo ng problema, lalo na yung mga nagawa ng mali. Ito, yun. Kasi ayoko siyang mawarap yung pagkatao niya. Kasi wala talaga pag sinabi ko. Hindi, joke lang. Yun lang. Marami pa, pero yun yung parang pinaka big lesson sa akin na maging maingat. Yun lang. So, doon na nagtatapos ang aming video guys. Sobrang haba rin nito. Sana hindi kayo antokin. And kahit pa paano na-share namin yung mga naranasan namin as a relationship. So, doon na nagtatapos ang aming vlog. So, thank you sa inyong panonood. Bye-bye! Continue na namin ang pagpapak ng sugar.